Magandang araw Pilipinas, kumusta po kayo? November 11, 2020, impunto alauna ng hapon. Bumabati po mula po dito sa aming lugar sa San Mateo, Rizal. Nagpapasalamat sa Panginoon sa isang pribilehyo muli na tayo magkasama-sama sa programang Gabay ng Pilipinong Manggagawa Abroad. Ito po si Pastor Joe, ang inyong host ng programa. Kaya bumabati po tayo sa ating mga tagapakinig at tagapanood sa lahat ng ating mga kababayang nasa ibang bansa, maging nasa Pilipinas na. Kumusta po kayo? Ano po ang inyong mga pinagkakabalahan habang nasa panahon pa tayo ng pandemic? Alam ko, ang Amerika iba ang pinagkakabalahan ngayon, pero tayo mga Pilipino, pagkabat alam natin, yan ay may epekto rin sa ating bansa. Pero syempre, may sariling buhay ang mga Pilipino. Tuloy-tuloy ang ating pagsisikap na makapamuhay ng maayos pa din kahit na ganitong krisis o kahit ganitong may pandemya. At sa ating, bago tayo magpatuloy, nais ko pong basahin ang salita ng Diyos na ating pong pagbubulay-bulayan sa oras na ito. Awit 41. Ganito po ang sinasabi. Kung kayo po ay may mga Biblia, pwede niyo po buksan. Mapalad ang taong nagmamalasakit sa mga mahihirap, tutulungan siya ng Panginoon sa panahon ng kaguluhan. Ipagtatanggol siya ng Panginoon at iingatan ang kanyang buhay at pagpapalain din siya sa ibabaw ng lupa. At hindi siya ibibigay sa kanyang mga kaaway, pagkos tutulungan siya ng Panginoon kung siya ay may sakit at pagagalingin siya sa kanyang mga karamdaman. Napakadaming pangako po dito ng Panginoon. Doon sa mga taong magkwa-qualify po dito. Para matanggap po ang binabanggit ng salita ng Diyos, para matanggap ang tulong ng Panginoon, ang pagtatanggol ng Panginoon, ang pag-iingat ng Panginoon at pagpapala ng Panginoon, at tutulungan siya sa panahon ng may sakit. Isa lang po. 5 pangako ang binitawan ng Panginoon sa pamagitan ng kanyang salita. Kung ikaw ay magkwa-qualify, papasayo ang mga ito at marami pang iba. Ano ang kwalifikasyon para ikaw ay makatanggap ng 5 bagay nito? Sabi ng verse 1, mapalad ang taong nagmamalasakit sa mahihirap. Alam nyo, pag pinag-usapan ng pagmamalasakit sa may hirap, una-una siyempre sa larangan ng pagiging mamamayan, ang ating unang nagmamalasakit dapat ay pamahalaan. Ang pamahalaan, sila po ang nakatakda o sila ang naka-assign o sila ang hinalal para sa layuning pagmamalasakit. Kaya tayo bumoboto. Kaya ang Amerika bumoboto. Kagaya rin natin na bumoboto tayo, nag-e-elect tayo ng isang government official para magmalasakit sa bayan. Pero hindi po lang yan limitado sa government official. Pwede rin po yan sa individual. Kahit ikaw hindi opisyal ng pamahalaan, ikaw ay ordinaryong mamamayan, pag nagmalasakit ka sa kapwa. Ang sabi ng Panginoon, tutulungan ka ng Panginoon. Ang ibang translation sinasabi, kapag tumulong ka sa mahihirap, pinapautang mo ang Panginoon. Nako kabayan, ang pagmamalasakit, pagtulong sa kapwa ay pagpapautang sa Panginoon at babayaran ng Panginoon ang kanyang utang kasi may utang siya sa iyo. Yan ho ang ating pasimula ng ating programa at sa oras pong ito, nawa po tayo ay makapagbigay ng encouragement mula po doon sa salita ng Diyos na tumulong tayo sa may hirap sapagkat yung 5 bagay na binanggit ng salita ng Diyos ay mapapasayo. Tayo po ay magsimula sa panalangin bago tayo magpatuloy pa sa ating programa. Samahan niyo po ako, Panginoon. Maraming salamat po sa talata o sa Biblia na sinalita mo ngayon na aming binasa. Maraming salamat sapagkat sa mga tumutulong, lalong-lalo na doon sa mga mahihirap, at doon sa mga nasalanta ng bagyong Rolly sa Catanduanes, whether yan ay pamahalaan or individual, salamat po sapagkat may pangako kayo ng tulong, pagpapalain mo, pagagalingin mo sa mga may sakit, ang aming mga karamdaman, kami ay iyong tutulungan sa panahon ng may kaaway at anuman ang aming gagawin ay pagpapalain mo.
Lord, pangunahan niyo po ang bawat kababayang Pilipino na hindi magsawa sa pagtulong sa kanyang kapwa. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and Amen. Mga kabayan, maraming salamat po muli. Minsan pa tayo po ay narito sa ating programang Gabay ng Pilipinong Manggagawa Abroad. Alam niyo po, yung talatang yun ay napakahalaga po na maging gabay po natin sa buhay natin ngayon. Ang i-highlight po natin kabayan sa araw na ito. By the way, atin munang babatiin yung ating mga suking nanonood lagi sa ating programa, yung mga nasa NCR, National Capital Region, ang mga simbahan, ang mga individual na kapartner po natin, hindi na po natin iisa-isahin, pero isa sa mga masugid nating mga partner, ang church ng El-Jor, kaila Pastor Alan Alicando, ang ating isa ring staff ng ating GFM. At yung iba pang mga kapartner, ang Seaman's Christian Friends Society, dyan sa lugar ng Manila. At maging isa pa dyan sa Manila, si Brother Jovert Bolici at saka si Pastor Bayani Audia. Yan. Yung iba ay babatiin natin sa mga pag naalala po natin. Medyo hindi tayo nakapagsulat eh. Ang binabati rin natin yung mga nasa Rizal area, ang Gisag, sa pamamagitan ni La Pastora God is Sovereign, ni Pastora Terry, Proquesa, Pastora Flor, at iba pang mga churches partner, ang OFCMI, OFW Family Ministry, at iba pang churches na kapartner ng GFM. At Region 4A, ako, marami din po dyan, napakadami dyan. Ang listahan po ay hindi ho natin hawak lang ngayon, pero binabati natin sila Pastor Rogie Candelario, ang sila Pastor Robert Salvador, ang mga simbahan po nila, at mga kapartner natin sa Laguna. At iba pang mga churches, kaya Pastora Remy Bilarde at Pastor June Bilarde ng Los Baños, Laguna. Ako, pag kayo magtatampo, mga kababayan, yung hindi pa nabati, pero lahat po kayo ay aming binabati ngayon pa lang. Nagpapasalamat po kami sa inyong walang sawang pagtutok at pagsama sa ating programa. Nawa po ipagpalain po kayo ng Panginoon. At sa oras pong ito, kagaya ng sinabi na salita ng Panginoon, ako excited ako na dahil ngayong araw na ito ay meron po tayong makakausap kung paanong tumutulong sa mga mahihirap na mga OFW at mga kapus. Sa mamagitan, alam nyo, isa sa mga pag-aalala ng mga OFW pag umuwi ng Pilipinas ay yung sinasabing nabalita na mayroong 20,000 na nagbabayad ng swab test at nagbabayad ng kanilang quarantine, ay hindi na po totoo yan. Yan ho'y binayaran na po ng ating pamahalaan ang Red Cross at nag-resume na po muli ang Red Cross, kaya wala na kayong aalalahanin doon sa mga pauwi nating kababayan. Wala na kayong aalalahanin. Pag uwi po ninyo, libre po ang inyong swab test at saka quarantine. Dahil po dyan kaya natin inimbitahan, kaya po natin inanyayahan ang City of Marikina, sapagkat ang Marikina po ay mayroong pangangalaga sa mga OFW at ito po ang ating i-highlight sa araw na ito bilang best practices na gusto nating makita at baka pwedeng ma-duplicate ito sa mga LGU sa ibang syudad o ibang bayan dahil hindi pa naman po tapos itong pandemya. Bumababa nga ho ang ating cases, nasa mga 2,000 na lang po yata, pero ang 2,000 ay napakadami pa din. Kaya napakahalaga ng ating mga LGU ay makita din ito, baka pwedeng gayahin nila. Wala hong masamang mag-imitate, wala hong masamang manggaya, basta maganda, pwedeng yan gayahin at kagaya-gaya yan. At sa atin pong hindi na po tayo magpapatumpik-tumpik, atin na pong ipapakilala ang atin pong guest ngayon. Siya po ay pinadala at kinatawan ni Mayor Marcy Teodoro ng Marikina City. Siya po ang in charge sa mga OFW yung sinusundo at mga taga Marikina na sinusundo sa airport ng kanilang sasakyan ng ambulance pag OFW,
kapag hindi naman ay mga van. At sila sinusundo, ang OFW dinadala sa kanilang hotel. Ako'y hindi ko na paghahabain. Ako'y pinagmamalaki ko po ang kanyang bayang ire-represent sapagkat dyan po ako galing. At ang ating pong bisita, pinalad po tayo at mapalad po tayo sapagkat kapiling po natin ang in charge para sa mga OFW dyan sa lugar ng Marikina City. Yon. You heard it right, Marikina City. Siya po ang tourism department head at executive assistant ni Mayor Marcy Teodoro. Abay, siya rin po ay former councilor during the time na nandyan ako sa Marikina. Councilor pa siya. During the mayorship of Mayor Marides Fernando, siya po ay nagtapos ng kanyang master's degree in Resource and Environment Planning at Massey University noong 2003 sa New Zealand. Abay, involved din po ito kung bakit malinis po ang ating Marikina River. Siya po ang isa sa dahilan, napakalinis po ng Marikina na dating squatter. May mga maduduming lugar, ngayon okay na. Siya din po ang naging dahilan kung bakit malinis at ang squatter wala na sa area ng Marikina, may mga bahay na pong maayos. Without further ado, ang ating pong guest, ang ating former councilor, ngayon ay hepe ng tourism, Sir Ponchi Santos. Magandang araw po, Sir Ponchi. Isang napakagandang araw po sa inyong lahat, Sir John, sa inyong mga tagapakinig. Okay, kami po ay natutuwa na maikwento nyo at may bahagi nyo ang nangyayari sa Marikina. Bagamat marami kayong ang gandang kwento dyan, kagaya ng squatter spree, rehabilitation ng ilog. Pero ngayon ang ating pagtutuunan yung nabalitaan namin at direct from the horse's mouth ika nga. Ay kausap po natin nung nakaraan si PESO Manager Sir Hil Munar at ang sabi ko baka pwedeng ma-interview si Mayor. Abay nung kinausap daw si Mayor, mukhang kayo ang itinuturong pangalan para ma-interview dito sa ating pag-uusapan. Alam niyo mga kabayan, kung hindi niyo po na itatanong, may magandang ginagawa po ang Marikina pagdating nitong pandemya at nag-uwian yung mga OFW. Simulan po muna natin, medyo light discussion. Kumusta naman po ang Marikina itong time ng pandemic? Mabuti naman po ang lungsod ng Marikina kasi nga po napaka-aktibo ng aming mayor, si Mayor Marcy Teodoro. Sa panimula pa lang ng pandemya, lahat ng mga pamamaraan ay naisip at isinagawa na po niya para makontrol kaagad yung pagkalat ng COVID-19. Kami po sa Metro Manila ang kaunahan nagkaroon ng molecular diagnostic laboratory dahil gusto niya magka-contract tracing agad pag mayroong na-report na isang community na mayroong COVID. So dadilhin ka agad doon para matest siya tapos i-isolate na po yun. Kumaga kami sa Metro Manila isa may pinakamababa na record ng mga nagka-COVID. Sa ngayon po, narinig ko po kay Mayor kahapon, nasa 200 na lamang po yung positive na COVID patient namin. Yeah. O mas bumaba po yata. Alam ko, Konsehal, during that time na ang inyong ang city ay si Mayor Marcy ay naging controversial pa dahil dito sa kanyang ipinupus sa testing center, ito yung diagnostic center na ikasagsagan na wala pa talaga even yung national mukhang hindi ready maliban yung nandyan sa IRTM at talagang mukhang inaddress ng maaga ng Marikina City itong COVID concern at nakita yan ng ibang mga city sa ibang mga city sa Metro Manila. Kaya sabi nga ng iba medyo nagalit nga ang ibang mga mamamayan dahil sa pinipigilan yung testing center o diagnostic center na i-approve ng DOH. Pero at the end of the day, ito'y naipasa o na-approve ng DOH.
Ano po ang epekto nito, Konsehal Ponce o Sir Ponce, sa mga taga-Marikina na dumadating, lalong-lalo na sa mga OFW? Ano po ang naging epekto nito na mayroong sarili kayong testing center? Napakalaking tulong po ito. Simula nung kami ay sumundo ng mga OFW sa mga balikbayans nung late April. Kasi diba, nag-lockdown na tayo ng March, April. Tapos nabalitaan namin na best effort naman po lahat ng mga ahensya. Pero dahil sa biglang dagsa ng mga OFWs na nawalan ng mga trabaho o mga balikbayan na kailangan na rin umuwi nila, si Mayor Marcy po kasi laging advance siya mag-isip. So for the past 20 years, kaibigan ko po siya. So nakita ko na pag meron siyang inisip na isang bagay, laging gusto niya isagawa kaagad. Tapos sabi niya, Ponchi, maraming umuwi natin tayo mga kababayan. Actually, sabi niya, nabalitaan ko na sa Pampanga, meron din sila ginagawang ganitong programa. Makipag-usap ko sa kanila, tingnan natin kung pwedeng magawa sa Marikina. So naging malaking tulong po sa amin yung ating Yusek de Rosario, Raul de Rosario ng DOTR. Tapos po sabi niya, sige, lahat ng tulong bibigyan namin sa Marikina dahil si Mayor Marcy, nabalitaan namin, napakahusay na ginagawa sa Marikina para makontrol ang COVID-19. So, binigyan po kami ng kunyari, ID card para magawa namin ito, para makapasok kami sa airport. So, madaling sabi ni Mayor Marcy, ibuuin mo na yung programa natin na Balik Pinas, Balik Marikina program. Kasi nga, pag uwi ng mga balikbayan natin, saka mga OFWs na biglang dumagsa noong April, May, June, hanggang July, sabi niya, kung magkukulang yata ang facilities at saka mga lugar na pagdadalhan sa kanila. So kasi sa swab test sila pagdating sa airport, tapos maghihintay ng mga 15 days, 20 days, even 25 days. Tapos sa hotel, doon sila idadali ng OWA o kaya ng Department of Tourism. So maganda, sundin na natin sila basta taga Marikina, tayo na pagbaba nila sa airport, sasalubungin natin sila. Tapos makikipag-coordinate tayo sa Bureau of Quarantine, sa Philippine Coast Guard, sa OWA, sa DOTR. So maraming mga agencies na lagi kami nakikipag-coordinate. So in advance po namin yon. So once Marikenyo kayo, from the airport, sundin na namin kayo, sasamahan namin kayo sa immigration. In less than 15 minutes, nakalabas na po yung Marikenyo. Tapos dahil meron kaming sarili naming diagnostic center para sa COVID test, so from the airport, diretso na kami dun sa facility ng swab test. And then pag negative siya, pwede naman siyang umuwi sa bahay nila. Pero kung wala silang space sa bahay nila or kwarto, doon po sila sa Marikina Hotel namin i-quarantine. Kung negative din naman siya o positive siya. Lalo pag positive, syempre dapat he has to stay or she has to stay at the Marikina Hotel for 15 days at the most po. Napakagandang effort ito ng LGU, Sir Ponce, at siyempre habang tinitingnan, kinikwento mo sa akin yan, I could just imagine yung natanggal na abala o yung kanilang stress na bawasan o nawala dahil yung mismong LGU niya, kasi alam mo naman na Sir Ponce at alam ng ating mga kababayan yan na nung kasagsaga nitong paghatid ng OWA sa mga lugar kung saan sila i-quarantine, abay ang experience na balita natin dyan at nakita mismo sa TV yan. Yung 5 bus na hinarang papuntang Matabungkay Beach, dyan sa Batangas. 5 oras, I think 3 to 5 hours naghintay. Hindi makpasok-pasok dahil pinipigilan ng LGU. Narinig ko pa yung provincial governor, hindi daw coordinated. So yan yung mukhang una naging problema nung una dahil nga walang experience tayo ng ganyan eh. Another, yung dito sa Pasig, na 3 hours nag-intay sa airport, tapos nag-intay dyan sa may Pasig. Hindi pinapasok ng Pasig City. Hinarang yung bus, then bumalik uli. Abay matindi ang iba'y nagalit talaga, ang ibang mga naghimutok yung ating mga OFW kasi gusto mo nang bumalik
nag-quarantine na naman o ikwa-quarantine naman, hindi naman didiretso doon sa bahay-bahay eh. Kumbaga nangangapa pa maging ang gobyerno natin sa national kung paano i-address. Pero itong nakita natin sa Marikina City na mukhang sabi mo nga Sir Ponce advance mag-isip si Mayor tungkol doon sa gagawin. Ang daming nakat na ng mga process kaya stress-free. Ito po, ang ibig sabihin po nito, talagang binadgetan ng gobyerno, binobilize ng Marikina City ang kanyang staff. Kasi alam ko, kayo ay nasa tourism department. Okay. Tapos executive assistance ni Mayor, ang trabaho ay para sa mga OFW. Kasi ang turismo ay hindi naman gagalaw muna yan dahil sa... So, naalala ko nga, Sir Ponce, nung dinalaw ko si Sir Hill Munar, abay siya ang cook. Binabati natin si Sir Hill, no? Siya ang nagluluto para sa mga OFW na trabaho nila ay labor pero mukhang nag-multitask. Sabi ko nga nag-innovate ang iyong position, Sir Hill, mula sa labor napunta sa cook. So, magandang yan, magandang modelo kagaya ng sabi ko nga. Sa inyo bang pagkaalam, Sir Ponce, ay may ganito bang gumagawa ng mga LGU sa ngayon? Sa ayon lang sa iyong pagkaalam. Ang alam ko lang po dito sa Metro Manila, ang Marikina lang po ang gumagawa nitong pag-aasikaso at pagsundo at pangangalaga sa mga OFWs at balikbayan mo natin. Si Sir Hill, nabanggit nyo, kasi yung pandemic, inaalam ni Mayor kasi kung saan magaling ang mga bawat department heads. Si Sir Hill, alam namin sa matagal na panahon, magaling magluto, masarap magluto. Kaya siya, sabi ni Mayor, para masarap yung kinakain ng mga OFWs natin o kaya mga COVID patient natin sa Marikina Hotel, ikaw ang gagawin kong pinaka-chef dyan. Tapos nabanggit nyo na advance pag-isip si Mayor Marcy. So sinasagawa po namin yung sundo Marikenyo na balikbayan at OFWs. So meron po kaming bag. Tapos sabi niya, dapat pag-uwi ng OFW natin, abutan nyo sila ng alcohol, ng sabon, ng thermometer, ng mga face mask, ng tissue, ng toothpaste, ng toothbrush, at ano-ano po mga nakalagay dito sa aming maliit na bag para sabi ni Mayor, para pagsalubong nyo, maramdaman naman nila na tayo, basta Marikenyo ka, alaga ka ng ating gobyerno. So yung po inaabot namin sa mga OFWs namin at balikbayan. Palagay ko, tumatango ngayon ang ating mga taga-Marikina, ang mga kababayan natin na nakaranas makatanggap ng blue bag na yan at nakapag-alcohol na sila doon sa ambulance po ang gamit. Tama po ba, Sir Ponce? Opo. Ambulance ang gamit para exclusive at walang harang-harang para mabilis na makarating. At hindi ko alam kung may kasama pang nurse yan or medical staff para mag-assist sa kanila papuntang Marikina Hotel. So base sa inyong pagtaya, sir, mga ilang, sabi mo, mga 15 minutes mula sa airport to hotel, mga ilang minutong proseso ang ginamit para makarating ng Marikina Hotel? Sabi ko po, pagdating namin sa airport, kung anong terminal siya darating, doon kami papasok sa pinakaloob hanggang paglabas ng mga pasahero. So, sasama namin sa immigration para mabilis siya. Tuloy-tuloy na kami sa luggage. 5 po kaming sumusundo. Tapos magtutulong sa pagbuhat ng luggage, papunta sa aming sasakyan. Pero pag OFW or balikbayan, meron po kaming Rescue 161 ambulance. Kasi bili ni Mayor, positive or negative, dapat doon sila sa ambulance kasi kailangan din namin paproteksyon sarili namin, di ba? So ganoon po kaingat si Mayor sa aming mga empleyado. So from the Basang Airport papunta sa Marikina Hotel, kasi ambulance naman 'yon, mga 15 minutes din or 20 minutes na travel. Then pagdating sa Marikina Hotel for swabbing, kasi advance kami magsabi sa aming swabbing facility tsaka sa Marikina Hotel. Dapat mga 5 days, 4 days before, may sulat na kami sa aming Rescue 161 at saka sa Marikina Hotel na meron kami dadating na kunyari 2 o 3 OFW or balikbayan. Bibigyan ng assignment sa isang room sa Marikina Hotel.
So pagdating niya, bababa sa ambulansya, tapos isa-swab kaagad po siya. Okay. Tapos pag swabbing, ano lang po, 24 hours lang po. Kinabukasan malalaman yung result kung positive or negative. So ganun po kabilis. Oo, naalala ko, Sir Pons, yung experience ng mga naunang umuwi ng mga OFW, especially seafarer, ay umabot may 2 buwan na nasa hotel, 1 buwan na nasa hotel dahil ang swabbing ay hindi pa nagagawa at maging yung tagal ng result. At hindi natin malilimutan na it is the President of the Philippines, President Duterte mismo na nag-instruct sa Red Cross, sa OWA na pabilisin. Kaya napababa nila into 2 to 3 days. At dahil nga sa nangyari ngayon, dahil sa Red Cross na hindi binabayaran ng PhilHealth, kalahati pa lang, lalong tumagal uli ng 5 to 7 days. In your experience, dahil sa well-coordinated, yun ang nakita ko, Konsehal, Sir Ponce, no? Yung coordination mula doon sa hotel, mula doon sa 161, mula sa pag-pick up. Kumusta po ang coordination in terms of sa national government like OWA and DOTR? Kumusta ang inyong madali hubang mag-coordinate during the time na wino-workout pa lang ninyo? Para sa amin, napakadali na naging coordination namin. Kasi nga sabi ni Mayor Marcy, bilin niya sa atin na sabi niya, malaki ang problema ang kinakaharap ng ating pamalaan. Si President Duterte kailangan matulungan, iba't mga ahensya matulungan, kaya naisip nga ho itong programa nito. Sabi niya, huwag na tayo makadagdag pa, kundi dapat makabawas tayo sa napalaking problema na ito. Kaya nga po, isinagawa namin itong, kami na mismo, we would take care of our own OFWs ng balikbayan. Para makabawas na kami sa kargahin pa ng Bureau of Quarantine, ng DOTR, ng Philippine Coast Guard. So, sa isang local government, dapat lang po kami, lahat ng mga dokumento kailangan sinasabit na ho agad namin. Pag sinabing kailangan ay meron kayong ganito, kayo nyo, improve sa akin na meron kayong facility for this. So, you would send photos and our mga details, kung ano yung ginagawa sa Marikina, kaya naging madali sa amin. So, kumbaga, tiwala lang po. Napakahalaga ng trust na ipoprove nyo sa ating mga ahensya na Marikina is very, very capable of handling and managing this COVID-19 because we have our own facilities na, sabi nga ni Secretary Duque nung bumisita siya, 3 times na po, na sabi niya, di ba, one of the best. Kaya po, 3 times na po napunta dito at natutuwa po siya kay Mayor Marcy na sabi niya, napakagaling, napakahusay. Kasi naging mabilis talaga ang proseso. Okay. Sir Ponchi, do you have the numbers kung ilan na po ang dumating na from Marikina at mga OFW? Halimbawa, bukod yung immigrants at yung OFW, do you have that number o yung total numbers? Total po, meron ho kami ngayon kasalukuyan 401 na mga OFWs. Tapos 40 na mga balikbayans. At ngayon po, kung makikita nyo, meron kaming whiteboard dito. Parami yung mga nag-request sa amin dito sa Marikina, na mga Marikina residents o kapamilya nila, na papauwi pang mga marami pang OFWs at balikbayans. Kasi nga po, nalaman nila na pag-handle ng Marikina ay mabilis. Sabi nga ni Mayor, ang mga OFWs natin, so much, tuliro na mga isip niya, nawala ng trabaho, malayo sa pamilya. So pag-uwi ng bayan natin dapat, pakita natin sa kanila na mahalaga sila, alisin natin yung stress sa isip nila, sa damdamin nila. Kaya nga po, ang sarap pong magsundo kasi po pagdating ng bahay, makikita nyo yung saya sa mukha ng OFW o ng balikbayan. Tapos tuntua yung mga pamilya nila. Tapos ang maganda ho ron, dahil negative, na test na, alam nilang hindi siya positive sa COVID-19. So typical na family na isang Pilipino, di ba? Talagang pagdating, yayakap, tsaka halik sa tatay niya o sa nanay niya na hindi nakita for 3 years, 5 years, 7 years. Meron pong ganung katatagal pala hindi umuwi kasi ayaw umuwi kasi dapat kumayad talaga para sa pamilya. Okay. Sir Ponchi, di ba, kapag OWA ang sumundo, nag-hotel, sagot ng OWA, at sagot from after ng result ng swab test nag-negative,
hahatid sila papunta sa mga bayan kung saan sila naroon. Ang Marikina ho ba, from the process, yung process from the airport to swab, tapos swab test at saka to hotel, hinahatid pa ba sila sa bahay ng kanilang mismong lugar sa Marikina? Opo, hinahatid po ng aming ambulance pa rin. Ambulance pa rin maghahatid sa kanila. Talaga palang from airport to residence ang ginawa po ng Marikina City. Siguro ang tanong ngayon, Mayor Sir Ponchi, ay pwede ba ang mga taga San Mateo na malapit sa inyo? Pwede ba yung taga Cainta na ma-channel sa inyo? Yun ang siguro ang tanong. Kasi ang kanilang munisipyo, hindi ginagawa yon. Yung ba'y na-consider ng Marikina? Nasa inyo po. Sabihin ko lang po, yung kasing pondo para ho dito, talagang ginawa na ni Mayor Marcy. Meron po kailang ibang mga projects na hindi mo nagagawin, hindi sa intabi, nag-ibong kami ng sapat na pananalapi kasi mahal po yung swab test. Kung babayaran po ng mga OFWs o balikbayan yon, nasa 5,500 po yung swab test dito sa Marikina. Pero libre po yon para sa aming mga taga Marikina. Tapos pati yung pag-stay nila sa hotel, pati yung pagkain nila sa hotel, kung breakfast, tanghalian, tsaka dinner, may merienda po yon. Libre din po yon basta taga Marikina. Okay, more or less, Sir Ponchi, more or less, para lang magkaroon ng idea yung ibang LGU, magkano ang ginagastos ng isang city sa isang OFW? Rough estimate lang. Yung isang OFW yung sinundo, siyempre, kino-add cost mo yung gasolina, yung staff, yung hotel, swab test. More or less, isang OFW, more or less magkano sa iyong rough estimate? OFW, 5,000, 15, baka mga 15,000. 15,000. Kasi nga po, siyempre, sweldo ng mga pinuto sa staff namin. Siyempre, yung oras po kasi mahaba eh. Kasi minsan early morning, may madaling araw na sinusundo, meron din gabi na sinusundo. Minsan, 3 po yung sinusundo namin sa isang araw. Iba po pala yung mga OFWs na nasa Parañaque Integrated, yung sa PITX po. So aside from the airport, meron din po kami sinusundo na nag-undergo ng process sa OWA. Okay. Ng mga OFWs. So, kumbaga, double work po yung ginagawa namin. Sa ngayon po, dahil alam naman natin na hindi na gaano karamihan ang mga umuwi ng OFW, pero mayroon pa rin, mayroon pa din. So, hanggang kailan po ito, ang proyekto na ito para sundo, para sa mga OFW, mga residente dyan sa na dumadating? Sapagkat ang sinasabi ng DOLE, may mga less than 100,000 pa ang padating ng mga OFW. Hindi lang natin alam kung gaano kadami ang Marikina. Itutuloy-tuloy pa ito ng Marikina City. Sabi ni Mayor, hanggat may umuwi mga OFWs na taga Marikina, tuloy-tuloy po tayo, especially towards Christmas season. Itong November, yung calendar ko namin dito, puno na. Hanggang December po, may nakasulat kami mga susundin ng mga OFWs. Meron din nga pong January na eh. Okay. Kaya hanggat may umuwi, hanggat kailangan po kami, sabi nga ni Mayor, sige, patuloy natin silang sunduin. Baka hanggang yan, next year, mga first quarter of the year, sa 2021, baka tuloy-tuloy pa rin po. So tuloy-tuloy. Siguro ang tanong ng ating mga taga Marikina na nasa ibang bansa ngayon, paano sila magko-coordinate? Kasi nasabi nyo na medyo mas earlier, nakabook na kayo. Paano sila magko-coordinate yung hindi pa nakabook para sunduin sa airport? Ano po ang mga numerong pwedeng tawagan at ano ang dapat nilang gawin? Opo. Ang opisina po namin, ang telephone number namin po dito ay 646-1823. Ulitin ko po 646-1823. So, ang mahalaga po nila sabihin sa amin, una-una, bibigay yung pangalan ng kanilang kaanak o kaibigan na uuwi sa Marikina, yung kanyang name, the address dito sa Marikina, tapos yung flight details niya. Ano pong aeroplano sasakay niya, anong oras ang dating niya, saang terminal siya, saan galing siya, at saka syempre yung trabaho niya. The usual details na kailangan po. Kasi nga po, nire-record po namin lahat yan.
So dapat at least sana mga 5 days o basta a week before, kasi we would have still to write and coordinate with the Bureau of Quarantine, the Philippine Coast Guard, the OWA. So kasi pag walang approval from them, may hirapan kaming mailabas siya dun sa airport. So kumbaga, pagpunta namin doon, meron kaming clear book, lahat ng mga dokumento nandoon, pinapakita na namin sa Bureau of Quarantine, sa Coast Guard, sa OWA. Kaya sabi nila, basta Marikina, sige, okay. Kasi lagi silang kompleto ang dokumento. Kaya mabilis po yung proseso namin. Yeah. Ang ibig sabihin, Sir Ponchi, pwede pala magpalista na yung pamilyang narito kahit hindi na yung OFW o yung immigrant na balikbayan. So pwede na ang pamilya magpalista at tatawagan lang yung numerong nabanggit mo. Opo. Karamihan po yung mga kapamilya tumatawag sa amin dito sa opisina. Sasabihin, susundin po yung nanay ko, yung lola ko. Hingi lang namin yung details niya, yung mga flight details niya. Okay. Siguro ang concern ko pa ay alam mo naman Sir Ponchi na yung mga OFW ay hindi makatawag yan pag landline. Meron ba tayong parang FB page or email na pwedeng puntahan or cell number na pwedeng tawagan ng mga OFW na walang access para sa landline? May Facebook naman po kami, yung Marikina City Tourism. Okay. Pwede po silang doon. Marikina City Tourism. Okay. So, ang dami nating napag-usapan, Sir Pons. Marami pang gusto ko sanang itanong, kaya lang may medyo limitado yung ating time. Kung meron kayong natutunan sa itong nangyari kasi bagong trabaho sa part ninyo, ano ang naging encouragement sa inyo kasi kayo yung naglilit dito para sa mga pagsundo, hatid, gaano kadami ang staff at ano ang mga learnings at encouragement ninyo sa ibang LGU? Sige po. Dito po sa opisina namin, meron kaming 12 tao, staff. Tapos natin namin sa dalawang grupo, Team A at Team B, para maging madali sa amin. Ano ang aral? Siguro dapat meron kayong sinserong pagmamahal sa kapwa. Lalo na kapwa nyo Pilipino, tapos kapwa nyo Marikenyo. Sinasabi sa amin, tinatanong kami, hindi ba kayo natatakot? Kasi health risk yan, pupunta kayo sa airport, maraming tao, tapos sinasamahan nyo sila, yung pinakarga yung gamit nila. Pag nasa puso nyo yung public service, hindi kayo matatakot Kasi masaya kayong ginagawa nyo. So, para sa amin, sabi ko mga sa staff ko, siya may mga pamilya rin, di ba kayo nag-aalala, di ba kayo natatakot? Sabi nila, sir, kasi paglilingkod naman to tawag ng bayan to tsaka opportunity to kasi, di ba? At least makikita natin na meron tayong mahalagang ginawa para sa mga kababayan natin. Tsaka naman kami po ni Mayor Marcy kasi chef kami po, nagpapaswab test na naman din po kami. Hindi na nawawala minsan, may pa-acid kami nasusundo. At saka meron po kaming PPE. Nagsusot po kami ng PPE, especially pag yung mga countries pinagiligan ay high risk sa COVID-19. So, may ingat naman po kami. Pero still, tiwala sa Diyos, di ba? Panalangin. So, the best protection, di ba, ay nagagaling kay God. Kasi when you serve God, di ba, you serve your people with a sincere heart. Nako, maraming salamat po, Sir Ponchi Santos. Ang nabanggit nga po niya sa kanyang mention niya, sabi niya public trust, public service is public trust. Tama ba, Sir Ponchi? Na para bang ang tunay nating oportunidad ay yung paglilingkod sa bayan. Ito'y isang pinagkakatiwala sa atin na makapaglingkod sa bayan. Kaya with that, maraming salamat Sir Ponchi. Sana ay makita namin sa mga darating na araw yung inyong lugar na nandun ang mga OFW. Sana hindi na rin magtagal. Kasi siyempre ang resources din ay nauubos din. Kaya maraming salamat in behalf po ng Global Filipino Movement at GFM Abroad. Ay nagpapasalamat po kami na na-share nyo. I hope ang mga ibang LGU may mga na-pick up sa ating pag-uusap na ito. At anuman ho ang mangyayari pa sa mga darating na araw hanggang next year
ang Marikina ay patuloy na gamitin ng Panginoon maging instrumento para sa mga kaawa-awang OFW na umuwi dahil dito sa pandemya. Maraming salamat, Sir Ponchi. God bless you po. You're most welcome po, and God bless to sa ating lahat. Thank you po. Ako, maraming salamat po, kabayan. Sana po marami tayong natutunan at marami tayong napakinggang mabuting balita mula po sa Marikina City. Oy, mga ibang LGU, ay sana po gayahin po natin yan at baka pwede pa nating higitan kung pwede lamang para lang mapaglingkuran ang ating mga OFW. Nagustuhan ko yung sinabi ni Sir Pons, no? Yung binibigyan pa ninyo ng kit yung mga OFW na may dalang alcohol, may sabon, parang magagamit doon sa hotel. Nako, maganda po yan. At ang aming may offer po dito sa Global Filipino Movement, pwede po tayong tumulong in partnership with OWA na maipaliwanag po yung mga benepisyo ng mga OFW makatapos makauwi. Kasi alam po natin may mga scholarship, may AKAP at iba pang mga programa na pwedeng maabil ng ating mga kababayan, Sir Pons, para ho tayo ay para tuloy-tuloy at kumbaga sinimulan natin, magandang matapos po natin. Yung pwede po kaming tumulong sa GFM para matawagan at maipaliwanag sa kanila kung ano po ang mga benepisyo pa sa pamamagitan ng mga OWA benefits na kapartner natin. Okay, maraming salamat kabayan sa inyong pagtutok sa ating programang Gabay ng Pilipino Maggagawa Abroad. Nagpapasalamat na po tayo sa mga sumubaybay at sa mga hindi ho natin nabate. May utang po ako sa inyo sa susunod po. Atin pong babanggitin lahat ang inyong mga pangalan at mangyari lang po kabayan na kayo po ay inaanyayahan po namin kayong mag-subscribe sa amin pong o pwede kayong pumunta sa aming QR code. Yung QR code para malaman po ang mga serbisyo ng Global Filipino Movement kapag yan po ay inyong clinic. O di kaya even scan ng inyong cellphone, dadalhin na po kayo sa mga services ng Global Filipino Movement. At the same time, humihingi po kami ng tulong sa inyo na i-like po ang ating programa sapagkat ito po ay gusto nating mapaabot ng 10,000 by December. Kulang-kulang na po tayo ng 6,000 ang ating likes. Then, yan po ay target po natin 10,000 hanggang Disyembre. Ang mga numero po para sa aming counseling, nasa baba na po ng inyong mga screen. At yan po ay sa mga help desk, yung mga gusto nyong humingi ng tulong kung paano ang dapat yung gawin sa panahon ng inyong problema, lalong-lalo na sa mga employment ninyo, money claims ninyo, legal complaint ninyo. Ang mga numero po ay nandyan, hotline po yan, at ang mga numero ho yan talaga hong may sumasagot. Hindi ho yan computerized, hindi ho yan computer generated. May mga taong sasagot. Ganun na rin. Doon sa mga naghahanap ng kausap, kayo po ay walang makausap, may problema ka, lalo sa panahon ngayong kabayan na ngayon ay ang mental health problem ay talagang totoo. Pwede ho kayong makipag-ugnayan, tawag lang po kayo doon sa mga numerong nandyan sa baba at may sasagot po sa inyo. At the same time kabayan, pwede ho kayong mag-like mag-subscribe sa ating YouTube channel. Yan po yung pinakabago nating ginawa ngayon. Ang dami ho kayong makikita yung hindi nyo napanood na mga episode po natin, doon po ay inyong mapapanood. Kasama na rin ang mga video ng mga kababayan nating nagpapasalamat kung paano sila natulungan ng Global Filipino Movement at ng government agencies, ay nandun din po ang mga testimonya po nila. At ganoon na rin, Disyembre na ho kabayan, ilang linggo na lang ay Disyembre na po. Bali, 1 buwan na lang at kalahati mga kababayan ay Pasko na. Ano man ang ating maging mukha ng ating Pasko, Pasko ay dadating sa atin. Dahil po dyan, ang GFM ay meron pong nilutusad na isang contest sa pamamagitan po ng logo making contest para magawan po ng logo ang Global Filipino Movement, yung GFM Abroad. Pwede ho kayong mag-submit ng inyong gawa at kayo po ay may mapapanalunang, may mga prize po dyan. Ganoon na rin ang team song ng GFM Abroad.
Aba, yung mga magaling mag-compose po dyan, sumali na po kayo at puntahan lang po ang aming FB page para po sa mga detalye pa ng ating contest na yan. Okay, maraming salamat. Asahan po namin ang inyong pagsasubmit ng inyong logo, ng GFM Abroad at ng inyong composition dito sa programa natin. Kaya maraming salamat. Nagpapasalamat rin tayo sa ating direktor ng ating programa, Pastor Rene Bonsoy, at ang ating technical staff, si Hans Castillo. Maraming salamat po kabayan sa inyong pagtutok, pagsama sa amin hanggang sa araw ng next week. Yan ay November 18. November 18, asahan niyo po, may makakausap po tayo dyan. Mabibless po kayo, matututo kayo sa mga nakakausap po natin sa darating na 18. Okay, maraming salamat sa inyo mga kabayan. Magpapasalamat na po ako. Ito muli si Pastor Joe, ang inyong naging host sa isang oras ng programa. Bago tayo bumitiw sa programa, manalangin po muna tayo. Makapangyarihan Diyos, maraming salamat na ang programang ito ay nakapagbigay ng mga impormasyon, lalo na sa kwento at kasaysayan ng Marikina, sa kanilang pagtulong sa mga OFW. Pagpalain niyo po ang Mayor ng Marikina, Mayor Marcy Teodoro, si Sir Conchi Santos, at lahat ng mga opisyales at mga kawani ng Marikina City. Pagpalain niyo rin po mga OFW nariyan na, nasa mga mahigit 200 na OFW naandyan na at nangangailangan ng ayuda, tulong at pagpapayo, debriefing, counseling. Gamitin niyo po ang GFM in partnership, Panginoon, with Marikina City Hall, Marikina City Government para magkatulungan para sa mga OFW. Ang lahat po ng nakinig at nanood, pagpalain niyo rin po. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and Amen. Maraming salamat. Paalam po sa inyong lahat. God bless us all.